Aming Diyos na mahabagin at nagmamahal po sa amin. Nagpapasalamat po kami dakilang Diyos dahil po sa iyo pong pag-ibig sa amin. Bagamat kami hindi karapat-dapat ibigin, subalit minahal mo kami, Panginoon, at ibinigay niyo po ang iyong pong buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Nagdanak ng iyong dugo upang kami ay magkaroon po ng kapatawaran sa aming pong mga makasalanan. At kami po ay nagkaroon po ng pag-asa na makapasok sa iyo pong kaharian sa langit. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, sapagkat kami po ay mga makasalanan. Subalit, inibig mo kami, Panginoon, at nais mo kaming dalhin sa iyo pong kaharian. Ngayong gabi dakilang Diyos, kami po ay humihiling ng iyong pong paggabay at patnubay, Panginoon, sa tulong po ng Banal na Espiritu. Higit sa lahat, dakilang Diyos, ang aming pong mga inimbitahan, Panginoon, para po sa Bible seminar na ito. Ikaw, dakilang Diyos, ang patuloy na magbigay po ng isang pusong mapagpakumbaba sa kanila, upang sila ay matulungan ng Banal na Espiritu, maunawaan, Panginoon, ang aming pong pag-aaralan ngayong gabi. At ganamin mo, Panginoon, sa kanilang pong buhay ang iyo pong kalooban, na matanggap po nila dakilang Diyos ang buhay na walang hanggan. Kaya tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, at maging sa akin, dakilang Diyos, ngayong gabi sa pagpapahayag ng iyo pong mga salita. Ako, dakilang Diyos, ay isang makasalanan, subalit binigyan mo ako ng buhay na walang hanggan, na ako'y minsan nakapakinig din po, dakilang Diyos, ng ganitong pong pag-aaral. Nawa, dakilang Diyos, ito po'y makamtan din po ng mga puso na naghahanap ng katotohanan o kaligtasan, Panginoon. Umaasa po kami sa iyong biyaya magmula sa simula hanggang po matapos ang gabing ito ng aming pong ikilamang session ng Bible Seminar. O Diyos, salamat po ng marami. At ito po ay aming hinihiling ngayon sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Po, maraming salamat po. Kaya umpisan po natin kaagad ang ating pong Bible Seminar para po sa ating unang talata na ating pong babasahin ng sabay-sabay, Marcos, Kapitulo 1 at talatang 15. Handa na po bang magbasa? Okay, basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. So sa talatang ito, ay sinasabi po ang dalawang bagay. Una po, magsisi. At ikalawa po, yung manampalataya sa Ebanghelyo. Kaya nga po, kagabi, ang pinag-usapan po natin ay tungkol po sa kasalanan at ang paghuhukom ng Diyos. Sapagkat tayo po, bilang isang tao, tayo po yung mga makasalanan. At nararapat po tayo sa kaparusahan ng Diyos na walang iba kundi ang walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Kaya nga po, meron kailangan tayong dapat meron mangyari sa ating buhay. Ano po ito? Magsisi. At yun po isa sa mga bagay o layunin kung bakit mayroon tayong Session 4. Dumating po tayo sa salitang pagsisisi. At ngayon po naman, para po sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Mahalaga po ang dalawang bagay nito para po sa ating tinatawag na kaligtasan. For our salvation. So una po, mayroon dalawang focus, tama po ba? Ang unang focus po natin ay pagsisisi. At ito po ay, ang salitang pagsisisi bilang isang makasalanan, simple lang po ito, sa mas na makita natin ang ating sarili, sabi po, ako'y isang taong makasalanan. Ako'y isang taong makasalanan. Kapag sinabi natin, ako'y isang taong makasalanan, tunad lamang ito po sa pagkakilala na ako ay may sakit. At kailangan ko ng gamot. At ngayon nga po,
ngayong gabi yung gamot na ito sa mga makasalanan. So ito yung unang focus. Kaya ikalawa po, ang focus po natin ay yung pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po, ito po yung mabuting balita para sa mga makasalanan. Mayroon pong mabuting balita. Okay? Ano po ito? Ebanghelyo. Ito po yung mabuting balita para sa atin bilang mga makasalanan. Sabi ito, pananampalataya. Paano po tayo darating sa pananampalataya kung hindi pa po natin nalalaman o napakinggan ang tungkol sa Ebanghelyo? Kaya dapat po muna natin ito mapakinggan, malaman, ano po ba yung Ebanghelyo? At pagkatapos nito malaman, saka natin ito, ganun pala. Paniwalaan o pananampalatayaan kung ano po ang ibig sabihin nitong Ebanghelyo. Ito po yung ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya ngayon po, kaunting review po muna kagabi sa unang focus natin tungkol po sa pagsisisi na ako'y isang makasalanan. Po? Sinasabi po ng ikalawang Pedro, chapter 3, verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Tayo po, tayong lahat ay makasalanan o mga makasalanan at nararapat sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Kaya, napakalaga po bilang mga mapapahamak, ang sabi po, dapat dumating po tayo sa pagsisisi. Bakit po? Ang kaligtasan po ay hindi po maaring mangyari kapag hindi po tayo nagkaroon po ng pagsisisi. Maaari po nyo malaman ngayong gabi ang tungkol sa Ebanghelyo. Pero po, hanggang na lang doon. Ito po'y magiging kaalaman na lang. Pero hindi po magaganap sa inyo ang kaligtasan sapagkat wala pong nangyari na pagsisisi sa puso ninyo. Kaya nga po, una, dapat mangyari po yung pagsisisi, pagkatapos po ito ay pananampalataya sa Ebanghelyo. Walang bisa po yung karunungan na inyong mapapakinggan ngayon kung hindi po nagkaroon tayo ng pagsisisi. Itong dalawang bagay nito, para po ito yung dalawang muka ng pera natin. Ano po? Yung dalawang muka. Kung yung kabila, tama naman yung larawan, pero yung kabila ay blanco, may bisa ba ito pambili? Pwede ba ito pambili sa palengke, sa grocery? Hindi po. Bakit? Blanco yung kabila. Walang larawan. Tama po ba? Pero kung parehas, okay to. So, ibig sabihin po, mayroong kapangyarihan. Para maipambili po natin. So, ganun po itong pagsisisi at pananampalataya sa Ebanghelyo. Napakalaga po ang dalawang side na ito. Kapag nagkaroon po tayo ng pagsisisi, magkakaroon po tayo ng pagnanais na maligtas. Ito po isang palatandaan na mayroon tayo pagsisisi. Bakit po? Kasi nakita mo ang iyong sarili sa harapan ng Diyos na ikay isang makasalanan patungong impyerno. Ngayon, kung hindi ka magsisisi, mapapahamak ka. Pero ang sabi ng Diyos, ayaw niya na ang sino man ay mapahamak. Ayaw niya na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Dumating sa pagsisisi. Kaya ang isang pusong nagsisisi, siyempre po, mayroon din po siyang pagnanais na maligtas. Kung magkagayon, dito na po magkatagpo. Ang pagnanais ng isang makasalanan na maligtas at yung pagnanais naman ng Diyos na maligtas. Kasi po yung sinasabi po ng Biblia, unang Timoteo 2:4, na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at magarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ang Diyos ay mayroong pagnanais na isang makasalanan ay maligtas. Subalit kung isang makasalanan naman po ay walang pagnanais na maligtas, hindi rin po mangyayari ang kaligtasan.
Kaya nga po, napakalaga yung pagsisisi na magkaroon tayo ng pagnanais na maligtas at magaganap ang nais ng Diyos para sa buhay natin na tayo din naman ay maligtas. Okay, nariyan na. May pagnanais kayo. Narito na yung pagnanais ng Diyos. Ngayon, ang gagawin naman ng Diyos ay pakikilusin po niya ang banal na Espiritu sa puso ninyo habang kayo makikinig sa akin ngayon. Ipapaunawa sa inyo ng banal na Espiritu kung ano po talaga yung Ebanghelyo. Maunawaan po ninyo. Bakit po? Napakarami na pong, ibig sabihin po, hindi po kinakailangan na maging matalino tayo para maunawaan natin ang Ebanghelyo. Bakit po? Sa Biblia po, napakaraming mga tao na mga matatalino. Pero ang sabi nga po ni Apostol Pablo kay Timoteo, 2 Timoteo 3:7, ang sabi po diyon, na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Laging nag-aaral. Pero hindi nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Bakit po? Sapagkat wala po yung tulong ng banal na Espiritu. Kaya kailangan po natin yung tulong ng banal na Espiritu ngayon para maunawaan po natin talaga kung ano po itong Ebanghelyo. Kaya sabi po, ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Nangyari na po ba ito sa inyo kagabi? Kung hindi pa, maaari inyong pagbubulay-bulayan habang po tayo nagre-review. Yung salitang pagsisisi. Sa Biblia po, mayroon tayong tinatawag na pagsisisi bilang isang makasalanan. Ito yung pagsisisi na kailangan natin. Repentance as a sinner before salvation. Ito po, isang beses lang dapat mangyari. No? Isang beses lang. At ikalawa po, mayroon naman tayong tinatawag na pagsisisi bilang isang anak. Ngayon, kung kayo pinaligtas na, naging anak na kayo ng Diyos, kailangan po ninyo naman ang ikalawang pagsisisi kapag nakagagawa tayo ng kasalanan. Bilang isang anak at may layunin ito. No? So, una po, yung repentance as a sinner, ano po? Ang makilala ang sarili na isang makasalanan na karapat-dapat sa kaparusahan sa impyerno. Yun po yung ating magiging kapalaran bilang isang makasalanan. Talagang karapat-dapat po tayo sa kaparusahan sa impyerno. Sa ayaw natin sa hindi, yan po yung ating patutunguhan pagkatapos ng ating kamatayan. Kaya nga sabi po ng Panginoong Hesus, Lucas 5:31, sumagot si Jesus sa kanila, ang malusog ay hindi nangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit, ang may sakit. Ang ibig sabihin po ng Panginoon dito, sa salitang ito, yung mga tao ay meron silang sakit. At ano ang sakit po nila? Kasalanan. Kasalanan. Siyempre po, sa mga may sakit, sinong kailangan ninyo? O anong kailangan ninyo? Kailangan po muna nyo ng doktor. Hindi yung basta iinom-inom ka na lang kung ano-anong gamot. Tama po? Dapat doktor muna. Ay, may sakit ako. Bakit masakit ang likod ko? Bahala na, iinom ako kung ano na lang. Tama po? Hindi. Magpa-doktor muna kayo, magpa-check up muna kayo para malaman po, magkaroon ng tamang diagnose para sa tamang gamot. Kasi po kung mali ang diagnose, mali rin po yung gamot ang mabibigay. At ito'y mga hulugan ng inyong kamatayan. Long time ago, sa aking pagkaalala, mayroon pong mga taga-Manila na nagkaroon po ng pag-aaral sa tinatawag po namin sa Palawan mga taong bato. Okay, tinatawag sila taot bato. So mayroon pa mga pumunta doon. Pero po, sa Palawan,
Yung lugar na yon, talagang kilala po sa tinatawag nating malaria. Malaria po sa tiyan, palsiparum po sa utak. So mayroon po isang kilala rin pong tao na pumunta roon. So pagbalik niya dito, after 2 weeks, nagkaroon siya ng sakit. Dinala sa hospital, ang sabi ng doktor, dengue. Pero, ginagamot po siya ng gamot pang dengue. Pero bakit lumalala ang kanyang sakit? So itinakbo po nila ito sa ibang bansa para malaman kung anong sakit. Pero ganun pa man po, hindi na po nila naagapan ng buhay. Bakit po? Ang diagnose sa kanya po ay dengue. Hindi po na-diagnose na siya po pala ay mayroong pong sakit? Malaria. Kasi po ang sintoma ng malaria at saka dengue parehas lang po. Pero kapag ang malaria ay ginagamit mo ng gamot pang dengue, lalong lumalakas siya. Kaya, ano po nangyari? Dahil mali ang diagnose, mali ang gamot. Kaya naging kamatayan para sa kanya. Tama po? Kaya dapat po, manggagamot muna sa kagamot. Punta sa doktor, i-check tayo kung ano. Para ma-diagnose kung ano yung sakit natin. Tama po? So, kaya po yung sabi, kailangan ng gamot yung mga may sakit. Then, yung as-asa naman po, ito yung pagsisisi sa mga kasalanan na nagagawa. No? At kailangan po natin yung 1 John 1:9. No? Sabi nga po, kung ipayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat nating kalikuan. Ito yung repentance sa asasan po, para po yan sa tinatawag natin for the restoration of fellowship. Pero po yung repentance, asasan muna ang kailangan natin. Pero mayroon pong iba na baka po magkamali kaya na ito yung gagawin nyo na repentance. Na pagsisisi, Panginoon, nakagawa ko kapon ng kasalanan, ganito. Yung pala, kinakailangan magsisi ako. Ay, kung gano'n yung klaseng repentance na gagawin mo para sa kaligtasan, mali po. Dapat, makilala mo ang iyong sarili na ikay makasalanan. Yung po, Sa Marcos chapter 2 verse 17, nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila, ang malalakas ay hindi nangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Sino ang makasalanan? Dapat makita natin ito, ako ito. Ako ay makasalanan. May sakit ako. Dahil may sakit ako, kailangan ko ng doktor. At para sa session nito, sino yung pinakadoktor talaga natin? Ang Panginoong Hesus. Ang gamot na ito po ay nagawa na. Pero, marami sa atin ang hindi alam kung ano ang gamot na ito. No? Sabi sila po, ang sinasabi ni Jesus dito, yung mga may physical na sakit, siyempre po kailangan nila ng doktor. Pero po, mayroon tayong pong spiritual na sakit. Ano ang spiritual na sakit natin? Kasalanan. Kaya po dito, kung titignan natin, mayroon pong pasyente. At mayroong doktor. Sino ang pasyente po dito? Dapat ako. Ako yung pasyente. Tama po? Ako yung pasyente. At bilang pasyente, ako ay mayroong malubhang sakit.
malubhang sakit. Kaya dahil may malubhang sakit ako ngayon, kailangan ko po yung mabisang gamot para sa sakit na ito. Ano po ito? Ang pangalan ng gamot na ito para sa sakit ng kasalanan, ang pangalan po ng gamot ay ang Ebanghelyo. Yan po yung pangalan ng gamot. Mabisang gamot po ito. Ang Ebanghelyo. Yes, kailangan mo po ito. Dahil may sakit ka. Katunayan po ang sakit mo ay isang, ano po? Kitong. Kung titignan po niyo yung taong ito, unti-unti po siyang kinakain yung kanyang laman dahil po sa kanyang kitong. Unting-unti po siyang pinapatay dahil sa kanyang kitong. Alam po ba ninyo na tayo bilang mga kasalanan, ganito tayo? Yung kitong na yan, yung kasalanan na yan, ay unti-unti ka pong pinapatay nito. At kapag hindi mo masolusyonan ang kasalanan o yung kitong na ito, katunayan po sa Lumang Tipan, pag sinabi kitong ito'y larawan po ng kasalanan, kapag hindi po ito nasolusyonan, ikakamatay mo yan. Kaya pag ganito, matutuwa ba kayo? Kapag nakikita ninyo ang sarili na ganito, unti-unti kayong kinakain ng sakit na ito, na kitong. Kaya sabi po, ako ay kitungin. Kapag sinabi, ako ay kitungin, kasing kahulugan lang po yan ng ako ay makasalanan. Tama po? Mahirap po bang tanggapin? Na may kitong kayo ngayon? Ako ay makasalanan. Kung ganon, kailangan mo ang doktor. Sinong doktor mo ngayon? Ang Panginoong Hesus. At ano ang gamot na ireresita sa inyo? Ang Ebanghelyo. Matagal lang panahon ito. Tapos na ang gamot na ito. Ang problema, hindi natin alam. Ngayon, malalaman natin, may gamot na pala. Kung talagang may sakit ka, aasamin mo ang gamot na ito. Tama po ba? Kapag ikay nagpa-doktor at sinabi ng doktor, may cancer ka. Pero may gamot. Aasamin mong bumili ng gamot o hindi? Ay, siyempre po, gusto mo kaagad bumili ng gamot. Tara na, darling, tadaan tayo bili tayo ng gamot. Gusto kong gumaling sa cancer na ito. Ayaw kong mamatay. Tama po? Kaya nga po sa Biblia, mayroon po isang tao. Sa Marcos chapter 1 verse 40, sabi po, lumapit sa kanya ang isang kitungin na nakikiusap at nakaluhod, na nagsasabi, kung gusto mo, maaari mo akong linisin. Hindi po niya pinalagpas ang pagkakataon nung makita niya ang Panginoong Hesus. Sabi, lumapit sa kanya ang isang kitungin. Bakit po? Bakit lumapit siya? Dahil alam niya sa kanyang sarili, meron siyang kitong. At alam din po niya, sino yung tamang tao na dapat niyang lapitan para magkaroon po siya ng kagalingan sa kanyang sakit na ito. Kaya hindi po niya pinalagpas ang pagkakataon nung makita niya ang Panginoong Hesus. Siya'y lumapit, nakikiusap, at nakaluhod. Ibig sabihin po, mayroon siyang pagnanais, mayroon siyang pusong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, na siya po ay gumaling sa sakit na ito. Kaya nga ang sabi ni Jesus, dahil sa awa
Dahil sa awa. Katunayan po nito, tayo po'y mga makasalanan. Subalit dahil sa awa ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Namatay siya sa krus. Nagpadanak ng kanyang dugo upang ikaw ay magkaroon po ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Kaya nga po sabi dito, dahil sa awa, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo ang kitungin at sinabi sa kanya, gusto kong maging malinis ka. Gusto kong maging malinis ka. At ito rin po yung pagnanais ng Diyos sa iyo ngayon na hindi pa po natanggap ang kaligtasan. Gusto ng Diyos na ikaw rin po ay maligtas ngayon. Yan rin po ang gusto ng Panginoon. Na malinis ka rin po sa iyong mga kasalanan. Yan po yung pagnanais din ng Panginoon sa iyo ngayon. Kaya gusto kong maging malinis ka. Sabi po dito, at kaagad nawala ang kanyang kitong at siya'y naging malinis. Mamaya po, habang kayo nakikinig, kapag maunawaan na po ninyo ang Ebanghelyo, ano pong mangyayari? Magiging malinis kayo sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, makinig po tayo ng maigi. Tama po? Doon sa cross, mayroon pong dalawang nakapako na kasama ni Jesus. Sa una, itong dalawang ito, talagang nagsasalita sila ng hindi maganda kay Jesus. Kaya sabi itong isa, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Bakit hindi mo iligtas yung sarili at kami? Iligtas mo kami. Ang sagot ng isa, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo ay nahatulan ng matuwid. Yung sinabi na tayo ay nahatulan ng matuwid, ibig sabihin, tayo po ay mga nagkasala tayo. At itong nangyari sa atin, matuwid lang talaga ito. Na mangyari sa atin na parusahan tayo ng kamatayan. Pagka pinako sa krus, karapat-dapat lang tayo dito. Kasi nagkasala tayo eh. Sabi niya, subalit siya. Hindi siya gumawa ng anumang masama. Ibig sabihin, Jesus ay hindi gumawa ng anumang masama. Pero tayo, napakaraming kasamaan ang ating ginagawa. Ibig sabihin po, kinikilala niya ang kanyang sarili na siya po'y masama sa harapan ng Diyos. Masama sa harapan ng Diyos. Kaya simple lang ang sinabi niya sa Panginoon, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Alalahanin mo ako, Jesus, pagdating mo sa iyong kaharian. Subalit sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Sa baling salita po, ang dalawang taong ito na kapako sa cross ay larawan ng bawat isa sa atin dito ngayon na nakikinig po sa akin. Mayroon dito nagsasabi, hindi naman ako masama eh. Hindi ako masama. Yung isa naman, masama ako. Masamang tao ako. Ngayon, sa dalawang taong ito, alin kayo dyan? Kung kayo yung isa nagsasabi, ay hindi ako masama, mabuting tao ako, ang pangakong ito ay hindi para sa iyo. Pero ngayon kung sinasabi mo masama ako, karapat dapat akong parusahan dahil sa aking mga kasamaan, sa aking kasalanan.
Ang sabi nga po sa unang Timoteo 1:15, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos, na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Nasabi Apostol Pablo na ako ang pangunahin sa mga ito. Ako yung pinakamasamang tao. Yan po yung pagsisisi din ni Apostol Pablo. Kaya napakalaga po, mga kaibigan, na dumating po tayo sa pagsisisi. Pagsisisi. At ngayon po, sa ating ikalawang focus, ano po ito? Ang pananampalataya sa Ebanghelyo, ang mabuting balita para sa mga makasalanan. Ebanghelyo. Ang sabi po ng Roma 1:16, basahin po natin, 3, 2, 1, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa Hudyo at gayon din sa Griego. Dito po, ang sabi, ang Ebanghelyo ay siyang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Ibig sabihin po, kung walang Ebanghelyo, walang kaligtasan. Salamat sa Diyos, mayroon tayong Ebanghelyo. At sabi po dito, ang bawat sumasampalataya, sa bawat sumasampalataya. Kaya po ngayon, kapag naunawaan po ninyo, napakinggan po ninyo ang Ebanghelyo, dapat ninyong paniniwalaan. Paniwalaan kung ano yung Ebanghelyo. Sapagat ang Ebanghelyong ito, una po ito ipinangaral sa mga Hudyo. At pagkatapos po, ay dinala po sa atin ng mga Griego o mga Hintil. Kaya nangangahulugan po nito na kung paano po ang kaligtasan ng mga Hudyo noong unang panahon, ay gayon din po ang paraan kung paano tayo maligtas sa kapanahunan ngayon. Wala pong pinagkaiba. Kung paano sila naliligtas sa mga Hudyo, gayon din tayo ng mga Hintil maliligtas. Wala pong pinagkaiba. Meron lamang po tayong iisang kaligtasan ang tinuturo po ng Biblia. Hindi po marami. Isa lang po ang itinuturo ng Biblia na kaligtasan. Sa Jude verse 3, sinasabi po doon, common salvation. Ibig sabihin, pag common salvation, kung paano sila naligtas nung una, gayon din tayo maliligtas sa ating panahon ngayon. Meron lamang tayong iisang kaligtasan. Kaya nga po, pag tinanong mo isa, paano ka naligtas? Siyempre, sasabihin niya sa iyo kung paano siya naligtas. Ayon sa katotohanan. Gayon din po sinabi sa Efeso, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Dapat marinig ito. Ang salita ng katotohanan, yung salita ng katotohanan, walang iba kundi ang Ebanghelyo. Ibig sabihin, pag sinabi salita ng katotohanan ang Ebanghelyo, hindi po ito nagbago. Hindi po nagbago. 2,000 years ago, until now, hindi po nagbago yung Ebanghelyo. Kasi po katotohanan ito. Ang Ebanghelyo ay katotohanan. At ito po yung mananatiling katotohanan kahit hindi mo paniniwalaan. Manatiling katotohanan ng Ebanghelyo. Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ngayon po, pagkatapos nating marinig ito, dapat tayo sumampalataya. Pag tayo sumampalataya, sabi po dito, ay sa Kanya tinatatakan ng Espiritu Santo. May tatak ng Espiritu Santo. Pag sinabi po niyo may tatak, original. Tama po? Hindi piki. Ang dokumento mayroong selyo ay tunay. Tama po? Si Jesus po, nung naparito siya sa mundo, nangaral din po siya. At isa po sa mga pangangaral ni Jesus
ay yung sinasabi po ng Lucas 1:77. Ang sabi po, basahin po natin, 3, 2, 1, upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamagitan ng, sa maling salita, ang kaligtasan ay ang mapatawad ang kasalanan. Mapatawad ang kasalanan. Pero dapat, kung paano mapatawad ito ay ayon sa Biblia, hindi ayon sa iyong ideya. Kasi mayroon po mga tao, para mapatawad ang kanilang kasalanan, marami silang ginagawa. No? Pero po, dapat ayon sa Biblia, kung paano po mapapatawad ang ating mga kasalanan. Sa Lumang Tipan, halimbawa po yung mga Israelites, bawat taon, sila po'y kinakailangang magdala po ng tupa. Para ano? Kasi sabi po ng Biblia, Leviticus 17:11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ibig sabihin po, yung kailang tupang dinadala, ay na po, kinakailangan po nito yung dugo. Para po ano? Ipantubos sa inyong mga kaluluwa. Kaya nga po, nagdadala po sila saan? Doon po sa tabernakulo. Isinasagawa ang handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan sa tabernakulo. Parang ganito lang po. Ganito po ang ginagawa nila sa Lumang Tipan noon sa Israel. Dadalhin po ng makasalanang Israelita ang kanyang alay na hayop, ang kordero. Pagkatapos nito, titignan po ito ng pari. Ang pari, kumakatawan sa mata ng Diyos. Titignan niya kung ito ay malinis, walang batik. At kapag okay, ipapatong po ng makasalanan yung Israelita ang kanyang kamay. At tignan niyo po, ang kanyang kasalanan ay maililipat doon po sa alay na kordero. Ganyan po nila ginagawa. Ang pagpapatawad ng kasalanan noon alinsunod sa sinabi ng Diyos sa Lumang Tipan. Pagkatapos po, ang kordero ay papatayin, dadanak ang dugo bilang pantubos sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos maialay ang hayop, magpapakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa tabernakulo, at yun po ang simbolo na tinanggap yung alay pangkasalanan. At pagkatapos nito, malayang makakauwi ang isang Israelita na napatawad ang kanyang kasalanan sa loob po ng 1 taon. Okay. So, parang ganito po, no? Ayon po sa Leviticus 16:30, sabi po, gagawa ng pantubos sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong makasalanan. Kayo ay magiging malinis sa harapan ng Panginoon. Sa balang salita, parang ganito po yung isa pong illustration din po, no? Halimbawa, nariyan po yung mga Israelites people, yung mga Israelita nung araw. So, kinakailangan po nila yung tupa. Kinakailangan, yung kailang kasalanan sa loob ng 1 taon, ito po ay may lilipat sa isang kordero. At ang kordero nito ay magpapadanak gigilitan at magdadanak ang kanyang dugo. Kasi po ito, larawan po siya na siya po yung pantubos. Itong kordero ito, siya yung pinakapantubos sa kasalanan ng Israel. Kaya nagkakaroon po dito ng pagdanak ng dugo. Kung ganoon, kapag ito'y nangyari na, ang dugo niya, dinadala po ito doon sa dakong kabanal-balalan sa loob po ng tabernakulo. Iwiwisik po ito doon ng pinakapunong pari. Pagkatapos nito, kung ang punong pari ay makalabas na po,
ang ibig sabihin po, yung buong Israel ay nagkaroon na po ng kapatawaran ang kailang mga kasalanan. No? Nagkakaroon ng kapatawaran ang kailang mga kasalanan. Kaya nga po sabi dito, ito'y ginagawa po nila, taon-taon po siya, taon-taon. Parang bisa po nito ay 1 year lang. Okay? Kaya sabi sa Leviticus 16:34, ito'y magiging alituntunin na walang hanggang sa inyo, na tubusin ang mga anak ni Israel minsan sa 1 taon dahil sa lahat nilang mga kasalanan. So, ibig sabihin po, ginagamit po yung dugo, pang ano po? Pangtubos sa kanila pong mga kasalanan. Kailangan lang po yung dugo. Ibig sabihin po, itong kordero nito, kailangan po yung kanyang dugo, kasi po yung dugo pantubos sa mga kasalanan. Itong kordero pong ito, siya po yung tinatawag nating shadow of Christ. Okay? Siya po yung shadow of Christ. Kaya po, dahil siya yung shadow of Christ, mababasa po natin sa John chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa lumang tipan, gamit po yung hayop, no, napapatawad po yung kasalanan ng buong Israel. Pero po ngayon, sa pamagitan po ng dugo ni Jesus, ang kasalanan po ng sanlibutan ay mapapatawad. Kasalanan ng buong sanlibutan ay mapapatawad. Kaya nga po, siya yung tinatawag nating kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan sa pamagitan po ng kanyang dugo. Kaya nga po, kung titignan natin sa Isaiah 53 verse 6, sinasabi po doon, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Tayo po yung mga masama. Tayo po yung mga makasalanan. Marami po tayong ginagawang kasalanan. Pero ang lahat ng ito ay pinasan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po si Jesus, ang kordero ng Diyos na tumubos sa lahat kong kasalanan. Okay? Itong taong ito, siya po ay makasalanan. Okay? Makasalanan siya. Ang Diyos po ay meron siyang dalawang katangian. Ano po ito? Una, siya po isang hukom, justice. Bilang isang hukom o justice, ano ang kanyang ihahatol para sa isang taong makasalanan? Ang sabi po ng Biblia, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano po? Kamatayan. Saan ito? Sa impyerno. Yan po yung kapalaran ng taong makasalanan. Patungong impyerno. Dahil po sa tinatawag natin, the justice of God. Pero sa kabilang banda, ang Diyos po ay pag-ibig. Ngayon, dahil siya po ay Diyos ng pag-ibig, ano ang pagnanais niya sa taong makasalanan? Ang sabi po ng Biblia, na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at magarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ibig sabihin po, dahil ang Diyos ay pag-ibig, nais po niya ang mga tao ay maligtas. Para ano? Madala po niya sa kanyang kaharian sa langit. Pero ang problema ay ito. Paano ito mangyayari? So, ang mangyayari dito ngayon, hahatiin siya. Ang kabilang katawan, justice of God, papunta ng impyerno. Yung kabilang katawan, dahil sa pag-ibig Diyos, papuntang langit. Ganun po mangyayari dito? Kailangang hatiin? Paano ito masolusyonan? So, ibig sabihin po dito, para ito ay magkaroon ng solusyon, itong makasalanan nito, tingnan po yung screen. Huwag po kayong kukurap para mainawaan po ninyo. No? Kung medyo naantok na kayo, medyo... No? Huwag kayong kukurap. Yung makasalanan nito, ano pong mangyayari? Tingnan po ninyo. Dapat,
Ayun po. Ay dapat magkaroon siya ng katubusan. Katubusan sa kanya pong mga kasalanan sa pamagitan ng ano? Ni Kristo. Kaya sinasabi po ngayon ng Ephesians 1:7, basahin po natin, 3-1, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Ibig sabihin po, kung ang taong makasalanan na yon ay magkaroon ng katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo. Ibig sabihin, ang taong makasalanan ay magkakaroon po ng kapatawaran sa kanya pong mga kasalanan. Kung gayon, kung siya po ay nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan, saan siya mapupunta? Impyerno pa o langit na? Siyempre po sa langit na. Ngayon, gusto mo magkaroon ng katubusan? Dito po, mayroon po dito mga tao. Ay yung mga nakaitim. 2,000 years ago, ang sabi po diyan, dugo ni Jesus ang kabayaran para sa aking mga kasalanan. Ito po ay nangyari 2,000 years ago. Pero yung mga taong itong mga taong yan, larawan po yan ng mga tao sa ating panahon sa ngayon. Maaari kayo isa dyan na nakikinig sa akin ngayon. Yung isa, napakinggan niya, dugo ni Jesus ang kabayaran para sa aking mga kasalanan? Palagay ko, hindi siguro. Kaya anong ginawa niya? Sabi niya, kinakailangan ko yung prayer, salvation prayer. Tama po ba? Kailangan niya ng salvation prayer? Ano yung salvation prayer? Ito yung mga paraan ng kaligtasan ng iba ngayon. Para ka maligtas, manalangin ka lang, ligtas na. Kahit walang ebanghelyo, manalangin ka lang, ligtas na. Kahit hindi naintindihan ang ebanghelyo, ligtas na. Basta nanalangin lang. Hindi po, hindi maaaring mangyari yan. Hindi mo makukuha ang kaligtasan dahil nanalangin ka. Pero marami sa ngayon ang umaasa na ligtas dahil ano po? Pastor, nanalangin naman ako para tanggapin si Jesus sa puso ko. Kaya ligtas ako. Mali po. Kung dyan ka umaasa, pagmulat na yung mata, pag namatay ka, makikita mo ang impyerno. Babagsak kayo sa impyerno kapag dyan ka umaasa. Itong isa, ay pastor, kailangan ko ng relihiyon para ako maligtas. Dapat ako ay maging miyembro ng isang relihiyon. Kaya, bagamat namatay na si Kristo, pero siyempre po, maging miyembro ka na isang relihiyon. Kailangan yan para makapasok ka sa langit. Relihiyon. Kapag diyan ka umasa, saan ka babagsak uli? Impyerno uli. Ito nang imasa, sabi niya, ay pastor, paano naman? Dapat gumawa ng mga mabuti. Gumawa ng good works. At pagkatapos, magpabautismo para maligtas. Kaya mayroon po nga ngayon nangangaral. Para ka maligtas, magbabautismo ka lang. Ligtas na. Hindi po yan. Pag ganyan po yung paniwala, ano mangyari? Babagsak ka rin sa impyerno. Itong isa, ganun po ba? Redeemed by His blood? Dugo lang pala ni Jesus ang kailangan ko. Para sa aking kapatawaran ng aking mga kasalanan, dugo lang pala ni Jesus.
2,000 years ago, nagdanak ang kanyang dugo para sa akin, para iligtas ako ng makasalanan. Ganun pala. Kaya ano nangyari sa kanya? Hindi napunta sa impyerno, kundi nakalabas sa mundong bilangguan. Kaya siya po ngayon ay ligtas na sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Nakalaya po. Intindihan po? Kasi sabi po ng Biblia, Gawa 13:39, at sa pamagitan niya, ang bawat nanampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay, kung saan hindi kayo ariing ganap ng kautusan ni Moises. Pinalalaya. Sino po? Yung mga nanampalataya sa dugo ni Jesus. Kaya nga sinasabi din po sa Juan 8:32, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Marami tayong iba't ibang mga paniwala. Pero kapag nalaman mo ang katotohanan ng Ebanghelyo, mapapalaya po kayo sa mga iba't ibang paniniwala kung paano ka maliligtas. Paniwalaan mo ito. Dugo lamang ni Jesus ang kailangan natin para sa ating kapatawaran sa ating mga kasalanan. Isaiah chapter 53 verse 5. Basahin po natin, 3-1. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Babaguhin po natin ulit ito. Ganitong gagawin natin. Siya'y nasugatan dahil sa aking, yung ating gagawin ng aking mga kasalanan. Okay po? Tapos, sa kanyang mga latay, gumaling ako. Okay na po ibig sabihin? Okay, ulitin nating basahin na ganun po ang pagbabasa. 3-1. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa aking mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa aking mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa aking kapayapaan. At sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling ako. Bakit po gumaling ako? May sakit tayo. Isa-isahin po natin. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Sino po ang sumuway? Ako. Aking mga pagsuway. Nasugatan dahil sa aking mga pagsuway. Nung nasugatan si Jesus, ano po ang lumalabas? Bakit kaya? Para bayaran sa pamagitan ng dugo ang mga pagsuway mo. Kaya sinasabi ng Biblia, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Pagsuway, kasalanan. Siya'y nasugatan. Kapag may sugat, siyempre po, normally, dugo ang lumalabas bilang kabayaran ng ating po mga kasalanan. Ng pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Nakaranasan na ba kayo binugbog? Ano po ang nangyari? May dugo po ba? Nung si Jesus, saradong bugbog talaga. Bakit po? Ilang beses po siya hinampas ng una ng pamalo. Pagkatapos naman po yung panghampas na may mga bubog sa dulo nito. Kaya talagang yung sabi nga po, bugbog sarado po talaga yung kanyang katawan. Bakit po? Siya'y binugbog dahil sa aking mga kasamaan. Dito po ibig sabihin, sino ang masama? Dugo din po ang lumalabas. Dahil po sa ating mga kasamaan. Ano pa po? Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. Ang tao po ay walang kapayapaan sa Diyos. Ibig sabihin po, sa pagitan ng dalawang panig, ang makasalanan at ang Diyos ay walang kapayapaan. Kaya dun sa Roma 5:10,
tayo po'y mga kaaway ng Diyos. Walang kapayapaan sa dalawang panig na magkaaway. Tama po ba? Pero ang ginawa ni Jesus upang ang makasalanang ito na walang kapayapaan sa pagitan ng Diyos at makasalanan, na magitan po ang Panginoong Hesus upang ang makasalanan ngayon ay magkaroon po ng kapayapaan sa Diyos sa pamagitan po ng Panginoong Hesus bilang ating tagapamagitan, mediator. Kaya ngayon, dahil siya namagitan sa atin, dahil din po sa kanyang dugo, kaya ipinataw sa kanyang parusa, nung siya pinarusahan, dugo din po ang lumalabas. Bakit po? Para tayo na mga makasalanan ay magkaroon po ng kapayapaan sa Diyos. Kaya nga sinasabi po sa Roma 1:5, being justified by faith, we have peace with God. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Ano pa po sinasabi? At sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling ako. Sa pamagitan ng kanyang mga latay. Siyempre po kung isipin natin, yung mga latay na yon, mapapansin po talaga natin yung dugo na lumalabas mula sa mga latay ng ating Panginoong Hesus. Para ano po? Gumaling ako. Sa ano po? Sa sakit ko na kasalanan. Sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Kung papansinin po natin, ipinako din po ang kanyang kanan at kaliwang kamay doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit po? Yung ating kamay na ito ay napakaraming nagagawang kasalanan. Kaya nung ipinako ito, dumanak din po ang dugo ng Panginoon Hesus sa pamagitan ng kanyang kaliwa at kanang kamay. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, Isaiah chapter 1 verse 15, kahit na marami ang inyong panalangin, hindi ako makikinig. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Tayo rin po. Marami nagawa itong kasalanan. Pero nagdanak ang dugo ng Panginoong Hesus sa pamagitan din po niyang kamay para magkaroon din po ng kapatawaran yung mga kasalanan natin na nagagawa sa ating kamay. Kinurunahan din po siya ng tinik. Nung siya kinurunahan ng tinik, talagang ibinabaon po ng mga kawal yung tinik sa kanyang ulo. Kaya nga po mula sa kanyang ulo, dumadanak din po ang dugo. Dahil sabi po ng Job 15:35, sila ay nag-iisip ng kapilyuhan at naglalabas ng kasamuan at naghahanda ng pandaraya sa kanilang kalooban. Ang ating kaisipan po ay puno ng kapilyuhan. Puno ng kasalanan ang ating kaisipan. Kaya nung kinukurunahan siya ng tinik, pagpapakita po, nagdanak din po ng dugo. Lumabas din po dugo mula sa kanyang ulo. Para mapatawad din po yung makasalanan natin sa ating mga isipan. Kaya sinabi niya, O Ama, patawarin mo po sila. Patawarin niyo sila. Ipinako din po yung kanyang dalawang paa. Bakit po? Yung mga paa natin, masyado rin po ito makasalanan. Mapagreklamo, lalo din yung mga bata. Anak, hugas ka muna ng pinggan. Nanay, meron pa nga akong assignment eh. Di ba? Puno ng kasalanan. Roma 3:15, ang kanilang mga paa ay matulin sa pagpadanak ng dugo. Ibig sabihin po, gamit ang paa, ay gumagawa tayo ng maraming kasalanan. Kaya nagdanak din po ang kanyang dugo sa kanyang mga paa. Sabi pa rin po ng Roma 6, versikulo 6, nalalaman natin ang dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi magpaalipin pa sa kasalanan. Kung titingnan po natin, ang katawan ni Kristo ay puno rin po ng dugo. Bakit po? Sabi kasi ng Biblia, ang ating katawang ito
ay isang katawang makasalanan din. Bakit kinakailangan din po ito mapatawad yung mga kasalanan na nagagawa ng katawang ito? Ngunit higit sa lahat, nung siya po'y nakabitin sa cross, tinulos po siya ng mga kawal ang kanyang tagiliran. Sa palagay niyo, inilapat lang? Ito po ay abot sa kanyang puso. Kaya nga po, bakit? Ang puso po natin bilang mga tao ay puno rin po ng kasalanan. Kaya nga po kinakailangan din po talaga ng pagdanak ng dugo ng Panginoon mula sa kanyang puso upang yung mga kasalanan na yan sa puso natin ay magkaroon din po ng kapatawaran. Kaya nga po sabi ng Biblia, subalit tinusok ng sibat ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran at biglang lumabas ang dugo at tubig. Bakit po? Jeremiah 79, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sino nakakaunawa nito? Kinakailangan mangyari ito. Ang pagdanak ng dugo ng Panginoon Hesus, kasi sinasabi po ng Hebreo 9:22, basahin po natin 3-1, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Tanda po natin, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya sa pagkakataon na ito, 2,000 years ago, nagdanak ng dugo ang ating Panginoon Hesus. Para ano? Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kunan po natin ang aral po ito. Muli po, sabi ng Biblia, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ibig sabihin po, 2,000 years ago, tulad po sa larawang ito, ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan, ito po'y larawan po ng mga taong o sanlibutan, 2,000 years ago, anong ginawa po ng Panginoon Hesus? Nagdanak siya ng kanyang dugo. Para ano po? Patawarin ang lahat ng kasalanan ng lahat pong nilalang sa mundong ito. Ibig sabihin po, pinatawad, inalis, ang tinatawag po natin kasalanan ng sanlibutan. Ano pong nangyari that time? Lahat ng kasalanan ay inalis na po, inalis. Lahat ng kasalanan ng tao. Ngayon po, itong dalawa, nung namatay, napunta sila sa langit. Yung naiwan, binayaran din sila ng dugo ng Panginoon. Subalit nung sila namatay, napunta sila sa impyerno. Teka muna, Pastor. Di ba po sila lahat ay binayaran? Lahat sila binayaran. Bakit nung namatay, dalawa lang ang napunta sa langit? Kakaunti lang napunta sa langit. Yung napunta sa impyerno, bayad din po ba? Hindi.
Bayad din. Kung bayad sila, Pastor, bakit napunta sila sa impyerno kung bayad? Ito po yung problema. Sa John 16, verse 9, ito yung problema. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Yes po, 2,000 years ago, sa pamagitan po ng kamatayan ni Jesus, sa pagpadanak ng kanyang dugo, 2,000 years ago, ay binayaran ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Binayaran. Pero ang sabi po ng Biblia, tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang tanong po dito, ano po ba ang ginawa ni Jesus tungkol sa kasalanan 2,000 years ago? Anong ginawa ni Jesus? Pinatawad tayo sa lahat nating kasalanan 2,000 years ago. Ibig sabihin po, nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, 2,000 years ago, hindi mo alam na ang kasalanan mo ay pinatawad na 2,000 years ago. Ang problema, narinig mo ito ngayon. Hindi ka naniwala. Naintindihan po ba? Tungkol sa kasalanan, 2,000 years ago, binayaran ka na, bayad ka na sa lahat mong kasalanan. Ang problema, narinig mo ito ngayon, October 3. Hindi ka naniwala na binayaran ka na. Yung napunta sa impyerno, bakit napunta sila sa impyerno? Bayad din po sila. Bakit napunta sila sa impyerno? Kasi hindi po sila naniwala na sa pamagitan ng dugo ng Panginoon Hesus, o hindi sila sumampalataya na sa pamagitan ng dugo ni Hesus, ang lahat nilang kasalanan ay napatawad na. Ibig sabihin po, ang pagbabayad ng Panginoon sa kasalanan ng buong sanlibutan, nangyari lang po minsan. Isang beses lang po nangyari. Pero tayo po, iba-iba po yung ating araw ng kaligtasan. Bakit po? Kung kailan natin ito narinig, naunawaan, at ating pinanampalatayaan, ang nangyari 2,000 years ago, ng ating kasalanan ay bayad na sa pamagitan ng dugo ni Jesus, yan din po yung araw ng inyong kaligtasan. Naintindihan po ba? Ngayon po, sa mga baguhan, bago kayo dumating dito, hindi nyo alam na 2,000 years ago, nagdanak na ang dugo ng Panginoon Hesus para sa kasalanan mo. Hindi ka pa ipinapanak, pero sa paningin ng Diyos, alam ka na niya, nakikita ka na niya. Sapat ang Diyos is all-knowing. He knows everything. He knows the future. Alam ng Diyos, ipapanganak ka sa araw ng kapanganakan mo. Alam ng Diyos na ikay makasalanan. Kaya nga po, minsan siyang namatay para sa pagbabayad sa lahat ng kasalanan ng lahat ng tao, maging yung mga tao ngayon na hindi pa po ipinapanganak, bayad na rin po sila. Pero ang problema, pag namatay sila, mapupunta ba sila sa langit? Hindi po. Bakit? Kinakailangan nila marinig ito, na binayaran sila ng dugo ng Panginoon Hesus upang sila po ay sumampalataya. Maliwanag po? Ngayon, kung hindi mo ito paniwalaan, ang kapalaran mo ay maging tulad noong napunta sa impyerno. Subalit kung paniwalaan mo ito, October 3, ang araw ng iyong kaligtasan. Maliwanag po? Kaya ang tanong dito, sabi po, hindi sila sumampalataya. Yan ang pinaka-problema. Yan ang problema, hindi sumampalataya. Kaya nga po, ang sabi po, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Ngayon, napakinggan mo ito. Dapat mo itong panampalatayanan. Okay po? Kaya ang tanong, do you believe it?
Pinaniwalaan mo ba yan? Yung mga nasa bilangguan, bayad na rin po ba sila? Pero kung mamatay sila ngayon, saan sila mapupunta? Impyerno. Bakit po? Hindi po nila narinig ito. Paano nila panampalatayaan ito? Ang ginawa ni Jesus para sa kasalanan, tungkol sa kasalanan, na hindi man po nila narinig. Kaya mapalad ka, kaibigan. Mapalad ka ngayon. Bakit? Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makarating dito sa Manila Central Church. May nag-invite sa iyo. May nanalangin sa iyo para mapakinggan mo ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Huwag mong palagpasin ang pagkakataong ito. Dapat paniwalaan mo yung ginawa ng Panginoon Jesus para sa iyo 2,000 years ago. Kaya nga po panampalataya, bakit? Hindi mo naman nakita, ipinako siya eh. Kaya nga sinasabi, faith is the evidence of the things hoped for. The evidence, parang hindi ko naman, Hebreo 11:1. Tawi yata yun. Tama po? So, ibig sabihin po, 2,000 years ago, nagdanap na ng dugo ang Panginoon Hesus. Ngayon po, ito yung aking kwento. Ako po ay ipinanganak 1965. Noong 1965 ipinanganak ako, matagal lang namatay si Kristo, tama po? Pero sa paningin ng Diyos, 1965, alam ba ng Diyos na ipapanganak ko 1965? Alam po niya. Alam po ng Diyos na ipapanganak 1965, ipapanganak po ko na isang makasalanan. At ako po ay mamamatay. Hindi ko po alam kung kailan ako mamamatay. Tama po? Kaya wag naman ninyong kitilin. Hindi ko alam kung kailan ako mamamatay. Pero ang alam ko, mamamatay po ako. Tama po? Ngayon, mula noong 1965 hanggang ako mamamatay, ang tawag ko yan, aking mga kasalanan. Ibig sabihin po, magmula ko ipinanganak hanggang ako mamamatay, makakagawa po ako ng kasalanan. Kaya ang tawag ko dyan, aking mga kasalanan. Ngayon po, noong 2012, napakinggan ko ang pag-aaral tungkol sa Bible Seminar. Katunayan, nagmamatigas pa ako eh. Bakit? Unang sinasabi ko, pastor ako. Bakit sasabihin na hindi ako ligtas? Kasi matagal ako nagpapastor. Kaya sinasabi ko, ay ligtas ako. Kaya nga, medyo matagal ako naligtas kasi matigas ang puso ko. Sinasabi ko, ligtas na ako, pero ang totoo, hindi talaga. No? So, noong 2012, pinakinggan ko ang Bible Seminar. Naintindihan ko, noong 2012, mula noong 2012, hanggang ako ipinanganak, may makasalanan ako. Ang tawag po dyan ay past sin. At sabi po, mula 2012 hanggang ako ay mamamatay, yan po yung aking tinatawag na future sin. So, ang aking past sin, ang aking future sin, ang tawag po dyan, aking mga kasalanan. Tama po? Naintindihan? Ngayon, noong 2012, May 9, naintindihan ko po ito. Ang ginawa ni Jesus para sa aking mga kasalanan. Doon ko po naintindihan na, binayaran na pala ito sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. 2,000 years ago, inalis niya ang aking kasalanan. Inalis niya yung aking mga kasalanan. Inalis niya.
Ibig sabihin, yung aking past sin, yung aking future sin, pinatawad na pala ako ng Panginoon. Ang kailangan ko dito na lang, paniwalaan, na pinatawad na pala ako ng Panginoon sa lahat kong mga kasalanan. Kasi ang sabi po ng Biblia, 1 John chapter 2 verse 2, siyang kabayaran para sa aking mga kasalanan. At hindi lamang para sa akin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya sabi ko, bayad na pala. Bayad na. Kung bayad na, bakit mag-aalala pa ako kung bayad na? Naintindihan na po? Binayaran na pala niya. Minsanan ang pagbabayad sa lahat kong mga kasalanan 2,000 years ago. Kaya mayroong iba nag-iisip, kung ganun, pastor, bayad na pala yung ating mga kasalanan, naniwala ako. Kaya mamaya, pag uwi ko, pastor, pwede na pala ko gumawa ng mga kasalanan kasi bayad naman pala eh. Kung mag-isip ka ng ganun, parang hindi mo pa talaga naunawaan. Well, sabi siguro, baka gusto mo lang talaga gumawa ng kasalanan. Pero sabi ng Biblia, ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala o pangabiyay sumagana? Huwag na wang mangyari. Halimbawa ngayon, kung naniwala kayo ngayon, naligtas kayo. Okay? Nanampalataya kayo, naligtas kayo. Pag uwi, pastor, hindi ko naman magawa yung nagagawa kong kasalanan. So, maaari po nyo magagawa uli, pero tutulungan kayo ng Holy Spirit na unti-unti na hindi niyo magagawa pagdating araw. Hindi mo po ito instant. Mayroon lang tayong instant na iba, pero hindi po ito instant ang pagbabago mo. Unti-unti po yan. Ang gagawin na pagbabago sa iyo ng banal na Espiritu. Pero sabi dito, upang biyay sumagana, wag na mangyari. Kasi ang gusto ng Diyos, sa kanyang mga anak na naligtas, bibigyan pa siya ng biyaya. Biyaya na susundan pa ng biyaya. Ngayon, dalawang bagay lang ito. Kapag anak ka na talaga ng Diyos, naligtas ka na at nagpapatuloy ka pa, simple lang, anong gusto mo? Pagpapala o pagpapalo? So, hindi ka magpapatuloy sa pagkakasala. Tama po? Kasi papaluin ka talaga. Ay, pastor, bakit hindi ko pinapalo? Ay, hindi ka naman anak ng Diyos. Paano ka papaluin? So, hindi po paluin ng Diyos yung kanyang hindi mga anak. Pero kapag anak, may palo yan. Tama po? So, kaya ibig sabihin po, kapag ang mga ligtas po talaga, mayroong tulong ng Banal na Espiritu na hindi po sila magpapatuloy sa pagkakasala. Okay po? Ito yung kwento ko. Ito naman ang kwento ninyo. Sabi po dito, Hebreo 9:12, hindi sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga toro, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan, magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Okay. Ikaw ito. Sino ito? Ako. Ngayon po, October 3, 2025. Ngayon, siyempre po, mayroon kayong birthday o araw ng kapanganakan ninyo. Hindi ko na alam, isa dito kung anong taon kayo ipinanganak. Pero alam ko, mayroon kayong araw ng kapanganakan. Tama po? At alam ko rin, na darating ang panahon na kayo ay mamamatay. Tama po, hindi? Tama. Ngayon, mula kayo ipinanganak hanggang kayo ay mamamatay, may makasalanan kayo magagawa. Halimbawa, titingnan natin, mula ngayon pabalik, mayroon kayong makasalanan na nakalipas. At mula ngayon hanggang kayo mamamatay, makakagawa kayo ng kasalanan. Tama po ba? Ito naman po yung tinatawag ninyo na future sin.
Kaya ibig sabihin po, magmula ng kayo ipinanganak hanggang ikay ay mamamatay, ang tawag po dyan, all my life sin. From your birthday hanggang ikay mamamatay, ang tawag po dyan, all my life sin. Pero sabi po ng Biblia, sa gayon tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Walang hanggang katubusan. Ibig sabihin po, pag sinabi natin walang hanggang katubusan, ibig sabihin yung all my life sin na ito ay tinubos ng Panginoon. Hindi lamang yung nakalipas, hinaharap, kundi yung all my life sin ay tinubos din ito sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Kaya po natin tinatawag nating eternal redemption. Bayad ka na. Binayaran na lahat. Dahil bayad na yung kasalanan na yan, ibig sabihin po, hindi na po kayo mapupunta sa impyerno dahil ang kasalanan ninyo, bayad na ang kabayaran nito. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Since bayad na kayo sa pamagitan ng dugo ni Jesus, kung mamatay man kayo na may nagawang kasalanan na hindi kayo nakahingi ng tawad sa Diyos, since bayad na kayo, hindi po kayo mapupunta na sa impyerno. Kasi bayad na po. Naintindihan po ba? Sa baling salita, isa pa po para mas maintindihan, ito yung tao, cute. Mula ng kanyang pagsilang hanggang ngayon, October 3, mamamatay siya. Hindi niya alam kung kailan siya mamamatay. Meron siyang past sin, present sin, future sin niya. So, ngayon niya naintindihan, yung aking past sin, present sin, future sin, ito na pala ay inalis na. Binayaran na ito ng Panginoong Hesus. Pinasan na ni Kristo ang kaparusahan ng aking mga kasalanan. Binayaran ito ang aking mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo 2,000 years ago. Kaya meron siyang pag-asa kung dumating mo po siya sa buhay ng kamatayan. May pag-asa po siya na makapasok po siya sa langit. Naintindihan po? Hindi lamang ito ang pagbabayad ni Kristo sa ating kasalukuyang panahon, mula sa simula hanggang sa katapusan ng panahon. Binayaran niya lahat sa pamagitan ng kanyang. Kaya po sabi, Jesus paid it all. Hindi po sinabi, Jesus paid it some of your sin. Kundi sinasabi po, binayaran niya po, lahat o kakaunti lang? Binayaran niya lahat. Lahat ng ating kasalanan ay binayaran na ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po sabi, all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Alam po ba ninyo yung kantang Jesus paid it all? Subukan po natin, sundan po itong ating screen. Awit po muna tayo ng kaunti. Jesus paid it all. Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in Him thine only know. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He was
it white as snow. Yo, indeed I find thy heart and thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus made it all to him I owe. Sin had never crimson sin, he was in white as snow. Ang sabi po, Jesus paid it all. Lahat po bayad na. Ngayon po, dati problemado kayo pagdating sa kasalanan. Bakit po? Nakasimangot kayo, di ba? Kasalanan naman, kamot naman. Pero ngayon naintindihan na ninyo, binayaran na pala ko ng Panginoon sa aking mga kasalanan. Kaya pwede nang umiti. Tama po? Bakit nakasimangot pa rin kayo? Masaya ba na pinatawad na kayo? Masaya, yes, Pastor. Parang hindi pa napatawad. Okay? Sabi po, Roma 3:25, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamagitan ng pananampalataya. Yes po. Ito po, kung kayo po ay mananampalataya, ngayon, na binayaran na kayo ng dugo ng Panginoon Hesus, lahat ay binayaran na. Ito po ay araw ng iyong kaligtasan, October 3, 2025. Tama po? Halimbawa po ngayon, para mas maintindihan natin, mayroon po ditong puno ng orange. So dito po sa punong ito, meron po ditong at least mga 10 bunga ng orange. So, itong orange nito, masyadong mahal. Ang halaga po ng isang pirasong orange po ay 1,000 peso. Mahal, Pastor, mahal. Bibili kayo? Ganong halaga, isang piraso lang, 1,000 peso. Parang ayaw nyo, di ba? Ito yung bunga ng puno nito. Ito po yung halimbawa yung bunga ng puno ng orange ng kapitbahay ko. Dahil gusto ko ng orange, kahit mahal, bibili ako. Tama po? Kasi gusto ko, nais kong orange. Kahit mahal yan, babayaran ko. Di ba po? Kaya dito po, mayroong 10 piraso na orange itong punong ito. Kaya, 10 piraso times 10, so total of 10,000 peso. Lahat sa 10 pirasong orange. Kaya sabi ko, ito yung bunga ngayon. Ito yung 2025 na bunga ng orange, 10 piraso. Kaya ang binayaran ko po, yung bunga. Okay, tikpakin nyo, ang binayaran ko po, yung 10 pirasong bunga ng orange ng aking kapitbahay. So, next year, ang puno nito, magbubunga uli ito. Kaya ang tanong dito po, yung present fruit niya, binayaran ko, bayad. Yung present fruit niya ay 10 piraso. Binayaran ko. Ang tanong dito, present fruit, bayad, paid. Yung future or next year fruit, paid or not? Paid or not? Ha? Nahuhuli talaga kayo eh.
Maliwanag po, ang binayaran ko pa lang itong bunga. Okay? Kaya next year, magbubunga uli yun. So, kinakailangan ko ulit magbayad para sa next year fruit. Ito po para makukot lang kahit kung naintindihan talaga ninyo eh. Pero nahuhuli eh, no? So, ibig sabihin po, yung next year fruit, dito muna tayo kasi kanina napag-usabi, pati yung future na bayaran na para mahuli ko lang talaga kayo dito eh. Ibig sabihin, hindi ka nakinig-megi, makinig-megi. Sinasabi ko po, may bunga ito 10 piraso. Binayaran ko po yung 10 piraso. Kaya nagbayad ako 10,000. Next year, magbubunga ito uli. Ang tanong ko nila sa inyo, bayad po ba yun o hindi? Ha? Yung present fruit, bayad ko po. Dito muna. No? Next year, magbubunga uli ang punong ito. Ang tanong po doon, yung next year fruit, bayad o hindi? Hindi po. Yung bunga ang pinag-usapan natin dito. Hindi yung kasalanan natin na mamay na yon. Hinuhuli ko lang kayo para maintindihan eh. Okay, ngayon, ito na. Kasi, namroblema ako. Dahil tada taon, binabayaran ko yung bunga kasi bungang gusto ko. Okay, binabayaran ko. Kung next year mamunga ng 5, magbabayad ako ng 5,000. Sabi ko sa mayari, pwede ba na yung puno ng orange mo ay bayaran ko ng 1,000,000? Okay? Babayaran ko yung puno ng orange na 1,000,000. Sige po. 1,000,000. Okay, ngayon ang tanong, binayaran ko na yung puno. Ang tanong, yung next year fruit, yung susunod na bunga sa susunod na taon, mamunga man siya ng kaunti o marami, ang tanong, bayad o hindi? Ayun! Kasi puno ng binayaran ko eh. Tama po ba? Kapag puno ng binayaran mo, magbunga man o hindi, bayad yan. Naintindihan po? Ngayon, ang bunga, itong puno nito ay kayo. Tama po? Kayo yung puno nito. Binayaran kayo ng Diyos ng isang malagang dugo niya bilang isang puno ng orange. Kaya kung makakagawa man kayo na kasalanan next year, yung kasalanan na yun, bayad o hindi? Bayad, kasi bayad na kayo. Naintindihan po ba? Magulo pa, hindi na. Ang tanong uli, until when bayad ang punong ito? Hanggang kailan bayad ang puno? Ha? Ang punong ito, bayad. Hanggang sa kanyang kamatayan, bayad yan. Naintindihan po? Ngayon, kayo, hanggang kayo mamatay, ang kasalanan na nagawa ninyo, bayad na. Maliwanag po? Talaga pong bayad na? Sigurado po? Ilang porsyento po? Ay, salamat. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Intindihan nyo, tulungan kayo ng Diyos. So, bayad na. Sabi nga po ni Hebreo 10:12, ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isang alay lamang para sa kasalanan, para sa lahat ng panahon. Ibig sabihin po,
talagang minsanan lang tayo binayaran ng Panginoon para sa lahat ng panahon ng inyong buhay dito sa mundo. Bayad ka na. Tama po? Para yung hulugan ng motor. Hindi na kayo magbabayad buwan-buwan kasi po, binayaran na ninyo ng buo. Ano po? Bayad na eh. Kaya ibig sabihin po, nung 2,000 years ago, talagang para sa lahat ng tao, si Kristo po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon po, October 3, 2025, dito mo naintindihan halimbawa. Kaya ganun pala. Kaya isipin po ninyo, ngayon October 3, 2025, ito po yung araw ng inyong kaligtasan. Naintindihan ninyo na sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus ay binayaran ang ating lahat ng makasalanan 2,000 years ago. Kaya kayo ay nanampalataya. Nanampalataya kayo nang inyo pong marinig ito. Okay po? Kaya nga sabi po ng Panginoon, binayaran ka na kita sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kaya nung sabi ni Kristo, bayad na, it is finished. Di ba po, bayad na ang kasalanan mo. Nabayaran na. Pero paano naman po yung iba na hindi nakakaalam nito? Panurin pa po natin itong isa. Tatita Rocky na Box Braso! Mayroon pong mag-ama, ang trabaho po ng ama ay sa pong tagapag-maniobra po ng tulay. Pwede niya ibaba, pwede niyang itaas. Kapag may dumaan na barko sa ibaba, itinataas. Kapag may dadaan po ng train, ibinababa po yung tulay. Hinahanap po niya yung kanyang nag-iisang anak. Akala ng anak, hindi narinig ng tatay na mayroong parating na train. Kaya yung bata pumunta po doon sa tulay at gusto niyang i-manual na may baba yung tulay. Ang problema, nung gusto ibaba ng bata yung pinaka-switch ng tulay, nahulog po siya doon sa tulay at naipit. Naipit po yung bata doon sa tulay. At nakita na nga, parating na po yung train. Napakaraming tao doon sa loob ng train. Pero hindi nalalaman lang kung ano nagaganap sa labas. Kaya yung tatay nag-isip, ano bang gagawin ko? Kung ibababa ko yung tulay, mangangahulugan ito ng kamatayan ng aking nag-iisang anak. Pero kung hindi ko naman ibababa ang tulay, mangangahulugan ito ng kamatayan ng lahat ng tao na naroon sa loob ng train. And finally, sabi niya, ibinaba po niya yung tulay. At ito po yung mangangahulugan ng kamatayan ng kanyang nag-iisang anak. Bigla siyang bumaba doon sa kinaroonan niya para tumakbo patungo po doon sa tulay. Mamadali po siya. Nakalagpas yung train. At nariyan yung ama umiiyak.
Pero yung nasa loob ng train, hindi nila alam kung ano nangyayari sa labas ng train. Wala siyang magawa kundi umiyak na lamang. At alalahanin yung mga huling sandali na sila po ay magkasama doon sa tabing dagat. Tapos sa bandang bintana, mayroon pong nakakita sa kanya. Ang sabi niya, ano nangyari doon sa mama? Bakit umiiyak siya? Ano nangyari doon sa mamang yun? Bakit ganun na lang ang kanyang pag-iyak? Hindi niya alam kung ano nangyari. Lumagpas po yung train, hindi po alam. Maging yung babae nakakita sa kanya, hindi niya alam kung ano po ang nangyari. Then finally, hawak na po niya ng ama ang kanya nag-iisang anak, wala ng buhay. Isinakripisyo ng ama ang buhay ng kanya nag-iisang anak para lamang po maligtas yung mga nakasakay doon sa train. Ang problema po, hindi alam ng mga tao na naroon sa loob ng train ang nangyari sa labas. Na mayroon na palang nag-iisang anak ang isinakripisyo para hindi sila mapahamak. Ano pong aral mayroon tayo dito? Ang ating Panginoong Diyos ay isinakripisyo niya ang kanyang nag-iisang anak upang mamatay para sa atin. Tayo noon ay para bagang naroon sa mga tao, tulad mga tao naroon sa loob ng train, hindi natin alam ang nangyayari sa labas. Pero ngayon, alam na po natin na dahil sa dugo ng Panginoong Hesus, kanyang nag-iisang anak, na inalay niya ang kanyang buhay sa kamatayan, nagdanak ng kanyang dugo upang tayo po ay maligtas. Alam na natin ito ngayon. Kaya, yan po yung napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin na mga makasalanan. Na ibinigyan niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana po, naunawaan po natin ito, yung ating pong gospelization. Siguro po sa mga araw, baka po by Sunday, baka ituloy po yun yung Christian life or ano man po, hindi ko po alam. Pero hanggang lang po muna tayo dito sa session na ito. It's already 9:30 po. Lagpas na po, kaya manalangin po tayo in closing. Aming Diyos, salamat po sa dakilang pag-ibig niyo sa amin, Panginoon. Na ibinigay niyo po yung tanging anak para sa amin, dakilang Diyos. Upang kami na mga makasalanan ay magkaroon po ng pag-asa sa iyong kalangitan, Panginoon. Marami pong salamat. Sana po patuloy mong tulungan ang bawat isa ngayong gabi. Higit sa lahat, dakilang Diyos, ang mga ngayon pa lamang nakati ng Bible seminar na ito. Nalaman nila dakilang Diyos ang katotohanan ng Ebanghelyo. Patuloy mang kausapin sila, Panginoon, sa pamagitan po ng Banal na Espiritu para po sa kanilang kaligtasan. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin at pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen at amen. Marami pong salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.